ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras Radyo Pilipinas, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS. Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikot sa bukas na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napikuhan na sektor, mga dalagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan na katungdan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS, UC. Maayong hapon, ini ang Headliners Watch. Miyerkules, Septyembre 3, tuig 2025. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Carosa. Kagkaroon sa Mangulong, Dinalan. Councilor Romel Duron kag Shin Mabilog nagbaizay sa sesyon sa City Council may kantanan sa ginpasar nga resolusyon nga nagaparesign kay DPWH Iloilo City District Engineering Office Engineer Pakanan. ESETU may 3-star rating gikan sa QS Stars rating system. Numero sa pamilya sa Negros Occidental nga apektado sa habagat nagsaka sa masobran may 200. Kagahuyan pinaka-epektibo nga depensa sa baha suno kay Governor Defensor. Kapin 3,000 nga pamilya sa Antique na apektuhan sa habagat nga ginpabaskog sa LPA. 3 ka island community sa Northern Iloilo may kuryente na sa bulig sang gobyerno. Governor Lucille Nava nagsumpa bilang opisyal sa League of Provinces of the Philippines. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaisay sa sesyon sa Sangguniang Panlunsod sa City Councilor Romel Duron kag Councilor Shin Marie Mabilog may kantanan sa ginaduso nga resolusyon ni Duron nga nagapanawagan sa pag-resign ni City District Engineering Office Director Engineer Roy Pakanan. In pamangkot ni Mabilog si Duron kung anong matabo sa resolusyon nga nagapanawagan sa pag-resign kag pag-reassign kay Pakanan kung halimbawa nga una na nag-resign ng opisyal kasunod sa panawagan sa DPWH nga courtesy resignation. Wala naman nagustuhan ni Duron ang tono sa pamangkot ni Mabilog kag iyay nigin pauntat na pilitan nga mag-request ng recess si Vice Mayor Love Baron agud maganhagan ang tensyon kag mapakalma ang mga natungdan sa di nagpatunga man agud magtambag ang pila ka konsihal. Sa video nga kuha sa Radyo Pilipinas makita naman ang pagsinabtanay sa pila ka konsihal kag sang vice alkalde agud magpatunga sa mainit nga pagbaysay sang duwa ka konsihal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City District Engineering Office Chief Engineer Roy Pakanan nagpasa sang courtesy resignation kay DPWH Secretary Dison. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpasa sa iya courtesy resignation kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison, kay DPWH Director Joel Limpinco, si DPWH Iloilo City District Engineering Office OIC Engineer Roy Pakanan bilang District Engineer sa ICDEO. Sa sulat ni Pakanan, napitsahan sa September 1, 2025, sa ngayong sumitaran niya resignation kamayan sa panawagan ni DPWH Secretary Dison na nagapangabay sa pag-resign sa mga opisyal sa ahensya. Una na nga napasa si Pakanan sa ngayong resignation bago man napasar ng resolusyon ng Sangguniang Panlungsod sa sesyon sa City Council nga nagkahulugan ng moot and academic ang resolusyon na ginduso ni City Councilor Romel Duron kag ginaprobahan sang Konseho. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ikaduhang kaigayunan, ginkilalang Iloilo Science and Technology University na may 3-star rating sa QSTAR's rating system. Sa pre-opening conference for faculty para sa first semester ng academic year 2025-2026, nga nag-highlight sa ginpumisa sa universidad sa Innovation and Excellence ng padungan sa ISETU, ang tatlo ka teams ngayon sa likod sa top 100 placements sa World University Rankings for Innovation. Ang awarding ceremony giniwan sa Grancing Imperial Hotel, Iloilo City, sining karon lang. Ang tatlo ka kategorya among masunod rank number 35 sa Funding for Sustainability, nalabuti ni sa idalom sa pagpanguna sa mga leader sa proyekto nga sanday engineer na si John Tronce kag Dr. Olive Joy Abing nga nagapakita sa mabakod nga probinsya sa universidad sa mga inisyatibo sa tayuyon nga pag-uswag. Rank number 59 sa University Brand and Reputation nga ginapangunahan ni Dr. Heinz Gumakil bilang project leader, suportado ni Information Officer 3 Lucille Haspe, kay iban pa nga information officers nga nagdugang sa pagpasanyog sa pagpakilala sa universidad. Rank number 73 sa Entrepreneurial Spirit sa pagpanguna ni Dr. Maria Cora Biton bilang project leader nga nagapakita sang dedikasyon sa institusyon sa pagpasanyog sang inobasyon kag pagnegosyo sa academic nga komunidad. Ang World University Rankings for Innovation nagakilala sa mga institusyon sa mas mataas nga edukasyon sa bugos nga kalibutan nga nagapakita sa pinasahi nga performance sa pagduso sang inobasyon, sustainability kag pagnegosyo. Ang triple nga kadalagan sang ISETU sa top 100 rankings nagapakita sa iya nagadamo nga reputasyon bilang isa ka nagapanguna nga institusyon sa nagauswag nga teknolohiya kag tayuyon nga pagsanyog. Ang awarding ceremony nagaserbing isa ka inspirasyon sa pagsugod sa academic year, pagasaulog sa panikasog sa mga manunudlo, mga staff kag mga administrador nga nag-amot sa sining talalupang doon nga mga kadalagan. Ang pagkilala nagapakita sa mabakod nga promisa sa academic excellence, inobasyon kag pangkalibutanon nga kolaborasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka na sa 906 ka pamilya o 3,927 katao sa Negros Occidental ang apektado sa pag-ulan nga dala sa habagat. Sa pinakauli nga datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakaapektado ang Kabangkalan City nga nakabalhag sa 599 ka pamilya o 2,913 katao, samtang apektado man ang 130 ka pamilya o 455 katao sa La Castellana, 116 ka pamilya o 410 katao sa La Carlota kag 31 ka pamilya o 75 katao sa Pontevedra. Nagapadayon tubtub karon ng hugot nga pagbantay kag pag-alalay sang PDRRMO Negros Occidental sa epekto sang habagat sa bugos nga probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gen-emphasize ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ang pagpangapin kag pagparabong sang kakahuyan ang epektibo nga pamaagi agon malikawan ang pagbaha. Inyang iyan ang mensahe sa giniwag nga 25th Fiesta sa Kakahuyan Month celebration nga may tema Paganduraw kang pagpasanyog. Ang selebrasyon gitambungan sa lokal nga opisyal ka mga environmental advocate. Lakip sa mga nagpakita sang suporta si Department of Environment and Natural Resources Executive Regional Director Raul Lurilia. Sunod kay Defensor, importante ang programa Tanom Iloilo for More Progress nga may katuyuan nga pabaskugon ang forest development sa tatlo ka aspeto. Liwat nga pagbalik sang primary forest mountains, paggamit sang social forestry area sa palangabuyan, kag pagtanom sang puno sa mga pribado kag pampubliko nga duta. Gintawag naman ni Lurilia ang selebrasyon nga simbolo sa nagahumpo nga komunidad agud i-rehabilitate ang kakahuyan sa probinsya para sa masunod nga henerasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 2,943 ka pamilya o kun 9,463 ka individual sa probinsya sang Antique ang naapektuhan sa habagat nga ginpabaskog sang low pressure area. Inang sandig sa pinakauli nga monitoring sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 sa kapit 3,000 nga pamilya nga naapektuhan, 1,176 ka pamilya ang apektado sa Banwa sang Sibalom, 791 sa Hamtik, 528 sa San Jose, 296 sa Patnongon, 158 ka pamilya sa mga banwa sang Aninii, Belison, San Remigio, kag Tobias Fournier. Nagpalabot naman sa 184,000 pesos nga balor sa family food packs kag non-food items ang lokal nga panguluhan sa San Jose kag Department of Social Welfare and Development sa mga apektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dagang katumanan sa Iloilo Electric Cooperative kung Elecco 3 ang madugay na nga handom nga matakdan sa kuryente ang 9 ka barangay sa 3 ka isla sa Carles, Iloilo.
Ini natigan pinagi sa 388 million estansya manlot kalagnaan si Cogon Island Submarine Cable Interconnection Project nga ginakabig pinakadako nga rural electrification project sa idalom sa total electrification program sa Department of Energy. Suno kay Electo 3 General Manager Attorney James Balsomo II, may masobra 13,000 kapanimalay sa tato ka isla kag masobra 3,000 sa gatos sino may kuryente na ang proyekto sa isla. Nalauman nga magapaay ang pagpangabuhi sa mga residente makadugang pabaskog sa turismo kag magapasanyo sa ekonomiya sang bugos nga riyon. Dugang pa ni Attorney Balsomo, sakop sang ila kooperatiba ang sa pagtakop sang ila proyekto sa Carles, sunod nila nga padulungan ng 3 ka iban pa nga isla nga sakop sang Concepcion kag San Dionisio. Ginpasalig man ni Balsomo nga padayon sila nga mag-reach out agud masiguro ang tagsa ka pamilya sakop sang ila prangkisang malabot gid kag matangan sang access sa kuryente. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa si Guimaras Governor Malia Lucille Nava sa iya katungdanan bilang auditor sa League of Provinces of the Philippines sa giniwat nga oath-taking sa Kalayaan Hall, Malacañang Palace nga gin-administer ni President Ferdinand Marcos Jr. Si Governor Nava nag-upod sa oath-taking kaupod ang mga bagong opisyal sang LPP nga among National Organization sang 82 ka provincial governors sa pungsod. Ang LPP may dakong abahin sa pagpabagod sang local governance sa pungsod Pilipinas. Tungod nga kabahin na si Governor Nava sa pamunuan sang League of Provinces of the Philippines, ginalauman nga magabukas ini sa mas madamong oportunidad para sa pag-uswag kag mas maayong nga serbisyo para sa probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas News. Nagtambong si Governor Paulo Javier sa oath-taking sa mga elected officers sang League of Provinces of the Philippines sa Kalayaan Hall, Malacañang Palace. Nagpabutyag sa suporta si Governor Javier sa panawago ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa accountability, transparency, fairness, and consultation sa infrastructure projects sang gobyerno. Radyo Pilipinas News. Ano ito ang aktibidad ang ginpreparar sa Negros Occidental Provincial Government para sa selebrasyon sa 125th Philippines Civil Service Anniversary subong Setyembre. Ini nalakipan sa libre nga blood testing, massage, kag haircut services sa mga empleyado sa Kapitolyo. Ginlunsar man ang Capitol Daddy 2025. Ang 125th PCSA nagadumdum sa maragtason nga pagtukod sa Philippine Civil Service pinay sa Public Law No. 5 sa atong Setyembre 19, 1900. Ang selebrasyon karon nga tuig may tema nga bawat kawani, lingkod, bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Radyo Pilipinas News. Persons deprived of liberty ang Iloilo District Jail Female Dormitory ang ginhanas ng Department of Agriculture Western Visayas sa vegetable production. Ang aktibidad ginpangunahan sa Gender and Development Focal Point System, kaupod ang Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga nagpasakop na kaibalo na sa urban kag containerized gardening samtang ginatibong ang women empowerment sa sulod sang pasilidad. Ginpayag ni DA Regional Technical Director Zarlene Coelho, Vice Chair sa DA Western Visayas God, nga pagana sa vegetable production maghatag sang paglaom sa mga kababayenhan nga sa sulod sang BJMP facility. Ginatagan man emphasis ang opisyal nga ang ahensya nagkakampanya sa gender equality kag isa ka inclusive society. Radyo Pilipinas News. Mas nadugangan pa ang hibalo sa mga mangunguma sa Calatrava kag Tuboso sa Negros Occidental sa tapos magtambong sa Agricultural Information Caravan sa Department of Agriculture. Sa duha ka adlaw nga caravan, gintudlo sa 250 ka mangunguma sa duha ka banwa kung paano padakuon ang income kag farm productivity. Ginpatpat man sa ilang mga nagkanilaing nga buli kag suporta gikan sa DA kang isang libre nga binhi kag abono, credit facilities, post-harvest technologies kag market linkages. Agud masiguro nga nakaagom sa gusto nga ihibalo ang mga negrens nga mangunguma gindala sa caravan ang mga tiglawas ng Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Coconut Authority, Agricultural Credit Policy Council, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, CAG, Provincial Veterinary Office bilang mga resource speakers. Ginhingyo naman ni DA Regional Information Officer James Erlogati sa mga mangunguma nga magpamati sa hinunanon magud ang mga pamangkot ang sarangkit masabat. Sa caravan, ginagiyahan sila sa mga available nga intervention kung paano i-avail ang mga serbisyo. Radyo Pilipinas News. Nabuksan sa Webes September 4 sa SM City Iloilo masobra 180 ka trabaho gikan sa nanuway-tuway nga opisina sa gobyerno. Ini sa iwaton nga 2025 Government Job Fair nga isa sa mga aktibidad sa karong nga tuig nga selebrasyon sa Philippine Civil Service Anniversary sa riyon. Ang aktibidad nga pasakupan sa masobra 20 ka ahensya ang magatanyag sang plantilla position, job order kag contract of service.
Sunod sa civil service, bukas ang aktibidad sa tanan nga interesado kag kwalipikadong aplikante lakip na sa mga persons with disability kag mga katapos ang indigenous community anuman ang sexual orientation kag gender identity. Maglawig ang government job fair tuto Biyernes, Setyembre 5. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkumpiskas ang Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region ang nagkalaylay nga kontrabando sa ginpatigan ng Greyhound operation sa Negros Occidental District Jail male dormitory. Lakip sa na-recover sa otoridad ang improvised nga mga kutsilyo, bladed weapon, heater equipment, pointed steel bars, improvised bats nga mahimo magamit bilang deadly weapon. Ginpahayag sang BJMP nga ang operasyon base sa intelligence reports nga mayroon sang ginatago nga kontrabando ang mga persons deprived of liberty. Ang Greyhound operation kabahin sa inisyatibo sang BJMP NIR agon malikawan ang mga violenteng insidente kag masiguro ang disiplina sa sulod sang pasilidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang duha ka nagaduso sang illegal nga droga sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Zone 6 Barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Ang mga suspect ginkilala nga sanday alias Toteng 42 anyos kay isa ka minor de edad, ang lunsay residente sa Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City. 200 grams ng shabu nga nagabalor sa 1.3 million pesos ang nakumpiska sa suspect ukon sa mga suspect. So, Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ang mandinalagon ng operasyon nagapakita lang kung ano ka-agresibo ang kapulisan nga tapuson ang problema sa illegal nga droga sa Western Visayas. Magapadayon ng PRO6 sa paglagas sa mga nagaduso kag sa bulig sang pumuluyong at tinluan ng Western Visayas batok sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, arestado sang Makato Municipal Police Station ang top 4 most wanted person sa poblasyon Makato, Aklan. Ang suspect ginkilala nga si alias Joe, 31 years old, kag residente sang Makato, Aklan. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga 3 counts of rape. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, dalayawon ang direksyon sa kapulisan nga madakop ang wanted person. Ginpasiguro ni Ligan nga nagapabilin nga komitido ang kapulisan sa pagpatuman sang layi para sa malinong kag matawhay ng Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puno sa aktibidad ang selebrasyon sa Tourism Week 2025 sa Boracay Island. Sa kalendaryo sang Malay Boracay Tourism Office, mabukas ang selebrasyon sa Setyembre 16 pinagi sa isa ka programa nga pagasundan sang pagpirmahan na isang Memorandum of Understanding sa Halal Muslim Friendly Tourism kag pagbukas ang Boracay Products and Services Exhibit kag Arts Exhibit. Sa Setyembre 6 may hiwaton man nga tour guiding competition. Sa Setyembre 17 lauman ang symposium sa Hospitality kag Tourism Industry, Bartending Exhibition sa Setyembre 18, Hip Hop Dance Competition sa Setyembre 19, Tourism Frontliners Night sa Setyembre 20 kag Zumba sa Setyembre 21. Antes ng Tourism Week, may mga aktibidad na sa Boracay. Nakip ng Project Pristine Municipal Wine Cleanup Drive, abaman ang Tinda Turismo kag Food Bazaar sa Setyembre 12. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kada bulan sa Setyembre ginasaulog ang Tourism Month at iunagod sa ulugon ang manggaranon nga panublion, natural nga katahom sa mga lugar sa Pilipinas kag mga maduagon nga komunidad sa kada rehiyon. Nakalinya man sa selebrasyon ang paghiwat sa festivals nga wala lang nagaganyat sang bisita, nagapakita man sa mga kinaiya kag istorya sa kada banwa o kun syudad. Sini nga Setyembre, pila ka local festivals ang lauman sa Panay kag Negros Occidental. Sandig sa listahan sa Department of Tourism Western Visayas, masaksihan sa Setyembre 4 tungtong 7 ang Dragon Fruit Festival sa probinsya sa Guimaras, Buyluganay Festival sa Ibisan Capiz sa Setyembre 5 tungtong 10, Tambobo Festival sa Ahoy, Iloilo sa Setyembre 6 tungtong 10, Pasalamat Festival sa Setyembre 14 tungtong 22 sa Dao Capiz, Hablon Festival sa Setyembre 16 tungtong 22 sa Miagao, Iloilo, kag Patabang Festival sa Tapas Capiz sa Setyembre 21 tungtong Setyembre 30. Sa Negros Occidental naman, mayroon ang Miniluan Festival ang Talisay sa Setyembre 5 tungtong 10 kaya ang 25th Provincial Tourism Week na nakatala na sa Setyembre 15 tungtong 20 nga pangunahan sa Negros Occidental Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas alas 4:30 sa hapon. Kagabayan to manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team.
Miyerkules, Setyembre 3, tuig 2025. Ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Parosa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas